Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong dalawang pangalan na kung saan masasabi ho natin pinakakilala at pinakamabigat hong mga personalidad pagdating ho sa usaping politika. Walang iba ho kundi si Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Kasi ito mga kababayan, alam naman ho natin, ito hong si Saldico at ito hong si Speaker Martin Romualdez, ikinanta na ho, no? Nadamay na ho dyan sa usaping flood control issue at flood control scandal, ha? Kasi tinatawag na ho kasing ano ito scandal Ngayon ito mga kababayan, nako, parang ang pangit kasi mga kababayan talaga. Actually mga kababayan, dito sa usaping ito, ang daming tumitimbang dito sa usaping ito. Kasi, kung tatandaan nyo mga kababayan, itong impeachment ho ni VP Inday Sara Duterte, hindi ho sinuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo yan. Again siya dyan. Dahil pinag-uusapan ho korupsyon. No? Hindi niya pinaburan yan, hindi niya sinuportahan yan, again siya dyan. Actually, may kumakalat pa dati na ibinunyag ho ni Katunying na parang text ni Pangulong Bongbong sa House na itigil yung impeachment na yan kay VP Inday Sara Duterte. Tapos lumalabas sa usap-usapan sa mainstream at social media, napaka na talaga nitong impeachment. Ito si Speaker Martin Romualdez. So, yun na nga. O alam naman natin, si Pangulong Bongbong Marcos naghayag ho ng 15 contractors na kung saan dawit ho siya nagpalaganap ho ng mga substandard na proyekto at mga ghost project. At may mga mambabatas daw sa House na mga dawit. At hindi niya muna pinangalanan ng mga panahon, mga nakaraang linggo. O mga kababayan, isipin nyo, hindi sinuporta ni Pangulong Bongbong impeachment ni VP Inday Sara Duterte, pero sinusuportahan niya itong flood control issue na kung saan may sumasabit na mga mambabatas sa Congress. Kasi alam natin, mga taga-Congress yung mga pumirma, iba dyan pumirma para ma-impeach ito si VP Inday Sara Duterte. Tapos ngayon, iniimbestigahan na itong mga mambabatas Congress sa House, yung mga ilan dyan, inadamay na ho ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. At lumalabas ngayon, wala raw sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Unahin muna ho natin itong pahayag ho ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Itong kanya ho mga pahayag na ito, mabigat ito Hanggang natin. Ang sinabi rin po ng Pangulo na he will spare no one at hindi niya papayagan makalusot kahit makaalyado niya. In case po na substantiate ng mga discarrying claims nila linking House Speaker, ano po yung gagawing hakbang ng palasyo? Okay, wag natin i-isolate na si Speaker lang. Marami kasi siyang binanggit. So kung sino man po dyan, kaalyado man, hindi kaalyado, kaibigan, kamag-anak, yan naman po ang sabi ng Pangulo. Kapag napatunayan po kung ano man ang kanilang involvement dito, ito naman po ay maaaring kasuhan. Hindi po ito palalagpasin ng Pangulo. Yan, maliwanag. Galing ho kay Yusek Atty. Claire Castro, kaalyado, kaibigan, kakilala, kamag-anak, hindi sasantuhin ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag ho yan, mga kababayan. Kasi, parang ang nangyayari kasi ngayon, kasi ito prangkahan mga kababayan kung pwede kayang sumama ang loob ni Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung pinush namin na impeachment, hindi mo sinuportahan. Pero itong flood control issue, sinusuportahan niya kahit masasagasaan yung mga taga-house, tapos nadamay pa yung pangalan niya. Pero wala, kailangan gawin ni Pangulong Bongbong Marcos ito Siguro hindi naman din alam ni Pangulong Bongbong na mababanggit ang pangalan niya. Kasi ang pinakamaingay si Saldico, tapos biglang binanggit ho yung pangalan niya. So, parang ang bigat ho kasi mga kababayan. Kasi alam naman ho natin, si Digong,
si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dati ho nating presidente sa kasamaang palad, nakulong ho sa Administrasyong Marcos. At sinasabi ng mga DDC na nagpakulong doon si Pangulong Bongbong Marcos kay Digong. Pero kung tutusin, hindi naman talaga si Pangulong Bongbong, kasi nung pumasok si Pangulong Bongbong 2022 bilang presidente, nandiyan na ho yung kasong yan. Minana niya na lang ho yan. Pinagbigyan niyang maaresto Ganun talaga Kasi nga, malaki magiging conflict nito pag hindi hinayaan ng Pangulong Bongbong itong Interpol na maaresto si Digong. Kasi mangyayari niyan, pagka sa mga susunod na taon, may inuhuling yung wanted sa ibang bansa na taga rito, baka hindi na maipagtulungan sa atin ng Interpol. Kasi hindi tayo nakipag-ignayan sa kanya nung dadamputin si Digong. Kaya pinagbigyan siguro ni Pangulong Bongbong. Ito na. Parang hindi talaga, parang sa tao yung, pwede ka natin masabi na si Digong na-aresto sa Administrasyong Marcos. O pwede rin kayang si Speaker Martin Romualdez ay makakasuhan, or pwede kayang makulong sa Administrasyong Marcos. Kahit daw pinsan, wala sasantuhin So para mangyayari, Digong na kulong sa Administrasyong Marcos, Romualdez makulong din sa Administrasyong Marcos. Parang ganon. Ay, ito maliwanag po mga kababayan pakinggan pa natin to Sa Billionaire News Channel to pakinggan natin. Walang sasantuhin si PBBM sa pagpapanagot sa korupsyon kahit pa kamag-anak. Yan ang pahayag ng Malacanang matapos madawit ang pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Live nag-uulat mula Cambodia. Ivy, ano ang sabi ng palasyo mula dyan tungkol sa issue? Kahit pa kamag-anak, walang sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kinumpirma sa atin ni Palace Press Officer Claire Castro dito sa Cambodia. Kaninang umaga kasi siniwalat o binunyag ng mga asawang Biskaya ang umano'y mga kurakot o sangkot na kongresista sa usapin ng flood control projects o budget insertion sa mga flood control projects. At isa na nga rito sa mga lumitaw na pangalan ay ang presidential cousin na si House Speaker Martin Romualdez. Pero paalala ng Malacanang at hamon ito sa mga Diskaya magbigay ng pruweba bago mag-name drop. Ayan mga kababayan dito sa Bilyonaryo, maliwanag ang balita talagang walang sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos. According naman din kay Yusek Atty. Claire Castro, walang sasantuhin, kaibigan, kaalyado, kamag-anak. Pag nasangkot, may mga ebidensya, walang sasantuhin. Pero may isang interview naman si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan mukhang hindi siya naniniwala nasangkot ito ang kanyang pinsan na Senate President dyan sa House. Mukhang hindi siya naniniwala, mukhang may pagtatanggol Parang sound like, parang tunog na, pakinggan niyo mga kababayan, na hindi siya naniniwala pakinggan niyo. Kababalik lang ni PBBM mula sa kanyang state visit sa Cambodia at ang flood control scandal pa rin ang sumalubong sa kanya. Pero tila presumed innocent until proven guilty ang posisyon ng Pangulo sa mga nakalagkad na politiko. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos sumitaw ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, magkakaproblema raw talaga kung mapapatunayang totoo ang aligasyon ng mga Diskaya. Pero tila depensa sa kanyang pinsan ang reaksyon ng Pangulo. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganito. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kadalasang biktima raw ang mga opisyal ng impresyon na kasabwat sila sa mga pumuputok na anomalya. Alam naman din yan, ninaname drop lahat, magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin.
nang isama ni Diskaya si Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo sa listahan na umano'y... O ayan, maliwanag ko mga kababayan, itong klase yung paliwanag, klase ng tunog ng paliwanag ho ni Pangulong Bongbong about ho rito kay Speaker Martin Romualdez, ang kanyang pinsan, na dinamay ho ng mag-asawang Diskaya, mukhang hindi siya naniniwala Magbigay daw ng katibayan So, para lumalabas dito, kay saldi ko lang ho ito. Natatapos, parang gano'n. So, tignan natin mga kababayan. Pero sabi naman ni Pangulong Bongbong, magkakaproblema daw talaga kung damay ito si Speaker Martin Romualdez. Magkakaproblema kasi pinsan niyan, Senate President, Speaker dyan sa House. Pero magbigay daw ng mga talagang katibayan. Pagka ganyan daw talaga, pagka mag-anak, wala sasantuhin. Sorry. Kaya nga parang ang pangit Isipin mo, si Digong nakulong sa Administrasyong Marcos. Sa akin, okay yun. Walang problema. Pero alam kasi natin, marami na nagmamahal kay Speaker ang problema, pag nadami talaga siya rito, ang pangit pa kanya kung makakasuhan siya, tapos mabababa ng warat, makakukulong sa panahon din ng kanyang pinsang Administrasyong Marcos. Di ba? So, abangan natin yan mga kababayan kung ano ho magiging update dyan. Kita-kita po ulit tayo. Bye-bye po.